Kumusta mga gwapo? Welcome back sa Gwapos Garage. Ngayong araw ay may panibago po tayong pag-uusapan na napakahalaga para sa ating mga sasakyan. Walang iba kundi ang preno natin. Dapat po ay lagi nyong na-check ang inyong mga preno bago nyo po gamitin ang inyong mga sasakyan para hindi po ay matulad dito sa naging problema ng old TJ namin. Ang problema nito mga gwapo ay nag-stack up po yung piston ng wheel cylinder kaya hindi na po siya nagfa-function ng maayos. Kwento ko lang sa inyo mga gwapo ito pong OTJ namin ay halos araw-araw po namin siyang ginagamit. Pero kahit po ganun ay nag-stack up pa rin po yung piston ng wheel cylinder niya po. Kaya ngayon ay isi-share ko po sa inyo yung mga tips and tricks pagdating sa ganitong sitwasyon. Kaya tara, let's get our hands dirty and make things happen. Una natin gagawin mga gwapo ay tanggalin po natin yung brake assembly. Dito po to sa likod. At nung natanggal ko po to mga kagwapo itong brake shoe ay may napansin po ako na hindi po okay. Kasi yung kabila po ay pudpud. Ito nakikita nyo, pudpud na siya mga gwapo. Pero yung kabila naman po ay ang kapal. Senyalis yan mga gwapo na may problema po kayo sa wheel cylinder. Pwede pong stack up o kung ano man. Pero sa naging case ko po ay stack up. Kaya lilinisin po natin mamaya. Ngayon, babaklasin din po natin yung mga brake pad nitong nasa unahan po kasi papabinding po natin din yan mga gwapo. Kailangan na rin po i-binding yan para po talagang harap at likod ay okay yung mga preno niya mga gwapo. Mabilis lang din naman magtanggal niyan mga gwapo kaya hindi ko na po pinakita dito yung video. At nung natanggal lang nga natin yung brake pad mga gwapo, tingnan nyo yung pagkakaiba din. Yung manipis po yung kabila naman po hindi. Kasi po mga gwapo, yung manipis po na part dyan ay yung po yung tinutulak ng piston. Kaya yung po talaga yung ninipis. Kaya bali po ang ipapabinding lang po natin ay yung manipis na yon. Pero hindi na po natin ipapabinding yung kabila. Okay? So dito naman sa kabila mga gwapo, ganito lang din. Babaklasin lang din natin yung preno, yung mga brake pad neto mga gwapo. Tingnan nyo to kasi ang nipis na talaga. Oh. Pero yung kabila niyan mga gwapo, ito ay makapal pa. Ito siya mga gwapo, tingnan nyo yung diferensya, diba? Ang kapal. Bale, ang gagawin po natin dito ay yung maninipis lang po yung papabinding natin. Kasi pwede pa naman yan. Tsaka ang pabinding po niyan mga gwapo ay 150 ang isa. O diba? Kung parehas nyo po ipapabinding yun, medyo mahal na rin, 300. Alright, so kanina mga gwapo, napansin nyo naman na manipis yung isa nating brake shoe. Ngayon yung pinapabinding na. Yung ditong tinanggal ko mga gwapo manipis kasi kung i-check nyo to tong ating wheel cylinder brake cylinder yan. Dito nagalaw siya mga gwapo, natutulak ko ng kamay ayan, natutulak ko ng kamay yan. Pero pagdating dito mga gwapo, kahit pihit hindi ko siya mapihit mga gwapo, meaning tigas mga gwapo, nanginginig din yung kamay ko, hindi ko pa rin mapihit meaning stuck up to mga gwapo, kaya kailangan natin tong linisan. Okay, ganun lang po pagka manipis yung ditong part ng brake shoe nyo, tapos dito ang kapal pa. Meaning nun mga gwapo, yung ditong piston, hindi siya natulak. Siguro ganun din sa kabila, check natin. Dito natulak ko, yun. Dito mga gwapo, pagmasdan nyo magbuti. Okay, ito ba? Dito natutulak ko. Ayan, mabas dito. Ngayon, itutulak ko rin ito pabalik. Yun. So dito mga gwapo, hindi siya stack up. Yung isa lang doon ang stack up. Kaya yun lang yung lilinisan natin. Let's go. So dito mga gwapo, ingat lang kayo sa pagbabaklas. Dapat hindi niyo masusugatan tong rubber. Kung makikita nyo dito mga gwapo ay ang dami na po talagang putik, tapos ay ang dami na rin pong kalawang ng kanyang rubber cover. Tapos ito yung piston na sinasabi ko sa inyo mga kagwapo na talagang stack up na. Kaya una po natin gagawin dyan ay linisin muna po natin yung paligid para po pagka tinulak natin palabas ay wala pong maapektuhan. Kaya nilinis ko muna po yung gilid dito, tapos inumpisan ko na pong baklasin yung kapila. Bali sa pagbaklas nito mga gwapo huwag nyo pong dapat ingat po kayo na hindi nyo po masugatan yung pinaka cylinder. Dito mga gwapo, pwede nyo po siyang ikutin muna para gumalaw ng konti. Yan. Tapos pagka nagalaw ng konti, pwede nyo po siyang itulak dito sa kabila. Pwede yun mga gwapo, dahan-dahan lang para hindi masugatan po yun.
dapat hindi niyo papatama sa housing. Kung maaari, hanggang dito lang po siya sa ganitong part ng piston niya dito. Bali, tinanggal ko na rin yung kabila mga kagwapo para malinisan din natin kasi ang dumi. Yung sa kabila, kahit okay pa yun, bala ko na rin linisan kasi baka maging ganito rin. Baka mag-stack up din, kaya baka linisan ko na rin yung sa kabila. Okay, let's go. Nga pala mga gwapo, pagka maglilinis po kayo ay maganda po na alisin nyo muna po itong hose. Tapos lagyan nyo po ng pambara. Ito pong ginawa ko lang dito ay kahoy. Kasi po tutulo ng tutulo yan mga gwapo pagka wala pong nakabara. Kaya mas okay pong lagyan nyo ng kahit anong, basta pigilan lang po yung daloy ng fluid. Sa paglilinis nga pala nito mga kagwapo, hindi ko na po siya mapapakita sa video. Pero ang paglilinis lang po naman nito mga kagwapo ay gagamit lang po dito ng Grit 1000 na liha mga kagwapo. Yun lang po, huwag po kayong gagamit ng magaspang na liha kasi baka masugatan po yung piston pati yung cylinder. Tingnan nyo itong isang mga kagwapo. Talagang putik na kagwapo. Check upin nyo rin yung sa inyo dyan mga gwapo kasi baka mali nyo ganito na rin yan, mahirap na. Preno pa man din to. Bali itong cylinder na to mga gwapo, yung mga brake system, itong brake system na to, kami rin po nagkabit pero nung time na yun hindi pa ako nagbibideo. Pero ang tagal na nun mga gwapo, siguro 1 year na bago pa namin na bisita ulit. Tapos tignan nyo, sobrang dumi na ng putik. Tapos wag din po kayong gagamit ng tubig. Mas okay po kung ang ipanglinis nyo ay brake cleaner mga kagwapo. Pero kung sakasakaling wala po yung brake cleaner, okay lang din naman po na kahit yung fresh fluid lang. Tapos ay lilihain nyo po ng 1000 grit na liha. Pagkatapos po nun ay okay na po yun at pwede nyo na rin i-install mga kagwapo. Bomba po. Tapos isang din po pa. Dito nga po mga kagwapo ay binibleed na lang po namin ni Papa yung preno, pero yun nga po sa hindi inaasahang pangyayari ito po nangyari. Ito po. Nabibilog po yung ano. Ito po pa. Bitawan nyo muna po. So yun nga po mga gwapo ay nabilog po yung tornilyo ng bleeder kasi nga po sa sobrang tagal na, halos isang taon nga po sa sinabi ko sa inyo, kinalawang na po yung bleeder tapos bilog na rin po yung tornilyo niya. Itong nung magbi-bleed na kami ni Papa, hindi namin matanggal to. Putik na yan. Kasi bilog na siya tas ang kalawang na. Ganun. Kaya hindi namin siya ma-bleed. Tapos yun nga, kasi hindi ma-bleed, wala rin tong kagat ng preno. Kasi hangin pa yung laman niya. So mas tatagal pa sana yung buhay nito kung na-check namin lagi. Kaya yung mga preno dyan mga kagwapo, dapat i-check nyo na bago pa kayo matulad sa amin na ganito po yung nangyari. Pero gagawin po natin to ng paraan. Ang gagawin po namin ay tinanggal po namin to. Tsaka kaya namin tinanggal kasi ang gagawin dito ni Papa ay weldingan ng panibagong nut. So tara, tingnan natin kung paano. Dito naman mga kagwapo ay panibagong tips na naman po para sa ating mga DIYers at sa mga nagtitipid dyan. Kung ayaw nyo muna pong bumili ng bagong wheel cylinder, ang gawin nyo po ay ganito mga kagwapo. Hasain nyo muna yung pinaka bleeder para po magkasya siya sa panibagong nut. Tapos once kasya na po yung nut doon sa bleeder, doon naman po natin siya weldingin. Parang ganito mga kagwapo. After nga noon mga kagwapo, ito na siya yung pinaka at dito nga naluwagan natin, successful yung ginawa natin dito mga kagwapo. Naluwagan natin yung bleeder ng isang wheel cylinder, pero kung makikita nyo ang daming dumi doon sa loob, ayun no. Pero gagawin po natin dyan, wala rin po tayong compressor, kaya ito lang pwede na mga gwapo. Yung pambomba dyan, baka may pambomba kayo dyan, malaking tulong din yun. Bali tututukan nyo lang tapos bubombahin nyo ng malakas mga kagwapo, yung biglaan na bomba para talagang kahit paano may pressure pa rin. Tapos kung makikita nyo, yun nga luminis yung niya mga gwapo.
Sa isang cylinder din mga gwapo ay successful din po tayo gawa ng nabaklas din natin yung bleeder niya. Tapos same lang din po ng gagawin natin. Kumbaga bobombahan lang po natin ng hangin yung mga yung mga maliliit na butas po nitong bleeder kasi panigurado marami rin po itong bara. Good morning mga gwapo. So kagabing nagvi-video tayo ay inaayos natin yung preno. Pero yun nga, nagawa natin ng paraan. Kaso nga lang mga kagwapo, talagang sinusubok tayo ng pasensya natin eh. Ang nangyari mga kagwapo nung ikakabit na namin ni Papa, tapos nung ibibleed na namin, ayan, putik, naputol yung bleeder. Ayun siya mga kagwapo, putol siya. Ay, kaya ngayon balak namin bumili na lang ng bago. Naisip namin na bumili ng bleeder kasi may nabibili naman siguro nun. Yung tornilyo lang pang bleed. Okay. Kaso nga lang, gagamitin din namin kasi itong owner gawa ng meron kaming in-home service. Kaya, ang best choice ay bili tayo ng bago. Mas wala pang hirap. Kung tutusin, pwede pa ito mga gwapo. Kaya pag nagawa nyo ng paraan, ingat lang kayo sa paghigpit at pagluwag mga gwapo kung ayaw nyo matulad dito. Pero yun nga mga gwapo, isa yun sa magandang tips at diskarte kung ayaw nyo munang bumili nito ay i-weldingan nyo po ng panibagong tornilyo yung bleeder. Yan. Pero mag-iingat lang po kayo mga gwapo kasi yun nga tulad nito na sira siya. Pero sa ibang minsan na subok din namin yung ganon mga gwapo at okay naman. Proven and tested naman yung mga ganyan. Kaso nga lang yung sa amin, kung ayusin namin to pwede pa naman. Kaso nga lang gagamitin nga namin tong owner type chip kaya bibili na lang kami ng bago. Yung sponsor ng bago natin preno mga gwapo. Ito na nga yung bago mga gwapo, yung bagong wheel cylinder na nabili natin. Bali nagamit na pala natin to kasi pumunta na tayo sa trabaho natin. Nandito po kami ngayon sa Pooxi lang. Wala kaming service kaya ito po yung ginamit namin. Tsaka binildapan po pala namin yung tip ng mga brake shoe para po mas maganda rin yung tulak ng piston. Kumbaga konting tapak lang kagat na po agad yung preno. So hindi ko na po ipapakita yung pagkabit nito mga gwapo pero sana po nagustuhan nyo tong video na to. Kaya maraming salamat po at sana ay nagustuhan nyo yung video na to.